Yes po, ako po yun. kaming dalawa. Hindi ko kasi nakikita yung ano, yung Ito po, ano yung ngayong afternoon lang. Actually, kahapon pa po yun yung Video. Light. Oh, so ang ano yung tanong niyo ulit? Anong tanong niyo ulit? Ito po yung pinost niya. Ako po ito. Same na clothes. Kaya lang ginaya ko po yung clothes. Para hindi na po sila ginagawa na pinost. Ako po yan. Sobrang proud ko pa po dyan. Kasi wala pong idea. So binuo niyo itong scam na, ay itong melody na to, sorry. Melody ang tawag niya. Melody. Okay. So paano kayo nagkaroon ng idea upang magbuo ito? Ako po yung unang-unang nag-join sa FB. Meron po akong isang upline na lalaki na invite sa akin. Dito rin sa Hong Kong? Opo, sa Hong Kong. Kaya lang pagkakamali ko po nung ano ko ng link, nag-install ako ng link, is hindi ko siya man lang hindi ko siya man lang minute. O nagkaroon man lang kami ng meeting kung tama ba ito. Which is ang ginawa ko, pumasok lang ako dun sa link na yon. Tapos sabi niya sa akin, total, gumagamit ka lang din naman ng TikTok, pati mo na lang subukan dito, marami ka pang followers, pwede mo silang dalhin dito, kikita ka pa. So, tinry ko po siyang i-download that time. So, nung time na pumasok ako, meron na kagad na makukuha kang 200 MB coins, which is equivalent of 200 Hong Kong dollar po yan. Ngayon, so, hindi pa ako interesado that time nung pumasok ako dyan. So, pero pinakagat ka naman, nakapag-ano ka opo. naman. Nung time na yon, may isang tao din, itong nag-invite sa akin, nilipat niya ako sa isa ding tao na alam niya kung paano ipalaganap ang melody. So tinuro niya sa akin kung paano kumita, paano mag-invite ng tao at paano kumita din yung invite ko. And then bago pa ako nag-invite ng tao, pina-withdraw ko muna nila ako. Within 2 weeks I think, kumita yung account ko ng 500 kahit wala akong diniposit na pera. So, paano ka... Strategy kasi Yes, ng po. ano yan, ng scammer. Opo. So, kumita ako nung time na yon, wala akong ka-idea. Kasi, ang pinagawa lang nila sa akin, i-download ko lang daw yung apps na yon, mag-upload ako ng video. Tapos, meron ako marireceive na 200. So, nung na-receive ako na 200, tapos anong gagawin ko? Wala akong ginawa po. Sabi nila, makikita ko dun sa video na yun sa random viewers ko. Kapag may naggusto dun sa video ko, may magsisend po ng gifts, which is yun yung coins. No, kapag nag-send sa'yo ng 100 gift coins is equivalent of $1. So sa loob po ng 2 weeks, kumita yung account ko ng 500 nang wala akong ginagawa. Nagkaroon ako ng interest po. So ngayon, yung naglipat sa akin, si Muhammad, na nag-invite sa akin dun sa tao na yun, na isang tao. Tiga saan naman ang Muhammad na to? Yung Muhammad po is nandito sa Hong Kong, yung nag-invite sa akin. Hindi mo pa nakikilala personally? Hindi po. Hindi ko siya nang kilala. Nagtiwala talaga ako sa kanya lang. Melody yan yung ano Melody. yan? Melody. Melody. Kasi nga po, sabi niya, kung gumagamit ka lang din ng TikTok at gusto mong kumita, dito ka na lang. Sabi niya gano'n, subukan mo, hindi ka naman maglalabas ng pera. Which is, totoo po na hindi talaga maglalabas ng pera nung una. Teka ba, napapatalastas mo. Anong pangalan mo? Pwede bang mailagay ng pangalan mo nito ngayon? Liza po. Glyza. Magandang gabi sa lahat po ng mga followers po ng Iron Rock Jermis, boses ng mga loyalista at OFWs dito po sa Hong Kong. Ito po yung grupo po na actually po na scam din po sila. Sila rin po ay biktima po ng scammer. Si Glyza ay unang-una po na napaniwala po ng account na ito o isang apps na nagbibigay po ng pera kuno. Pinakagat po siya doon sa ilang araw, isang linggo, Halos 2 linggo lang. Halos 2 linggo po na pag-sisend po niya ng mga, ano ba sinisend mo? Hindi pa ako nag-send ng gift, which is yung random viewers ko ang nagsisend sa akin ng gift. Yung random viewers daw. So, dahil kay Glyza, naka-recruit naman po siya ng mga Somali, na akala po nila ito ay totoo at sila po ay aminado na sila po ay na-scam. Ngayon, ang problema pong idinudulog nila sa akin, actually nanggaling po sila sa police station po ng Wan Chai. So, ano pala yung paano mo nalaman pala na na-scam ka na? Na-scam na kayo? Hindi po namin nalaman agad kasi nung time na yan, smooth pa po yung melody, which is
okay pa siya. Yung withdrawal namin napaka-luag. Luag. Lahat kayo nakatikim pa ng Opo. Yes po. Kaya po hindi. Oo. Opo. Noong time na yun, luag na luag yung withdrawal sa amin. Kaya walang nakaisip sa amin na scam yung apps na yun. So, Nakapag-withdraw kayo lahat. Yes. Oo. then that time na nagkaroon ng December na, pumasok na yung December, nagkaroon kami ng event na yung sabi nila na magdo-double earnings, magta-triple earnings, pumasok kami dun sa event na yun. Pero wala kaming napansin pa rin kasi yung upline namin nangako sa amin na pagdating ng January, makaka-withdraw kami lahat. Pero nag-deposito ba kayo Opo. ng sarili Meron yung po pera? dito kami copy ng mga deposit po na amin. Then, Okay. sarili po naming deposit. Even the withdrawals po, yeah. meron po kaming copy dyan. $500 ba to? Yes po, $500, $5,000. 5,000? Yes po. Actually, meron po silang copy po ng kanilang deposito. Sa sarili nilang home pangalan, nag-deposit din sila actually. Malalaki po yung mga deposit nila. Ito po At yung total. through Alipay ito na? Yes Alipay. po. Through Alipay po, yung deposito po nila. So may katibayan na sila mismo ay biktima rin po ng scammer pong ito. Ito po yung sa akin. Nag-total siya ng 27,000 nung una. Ito yung sa Hindi ko pinaka-leader namalayan. po sana nila, sa pinaka-leader po ng grupo, nag-total po siya ng 27,711 kuno sana kung ito po ay naging totoo. Opo. Kasi po, ang point kasi namin dito, para malinawan ang lahat, na sinasabi nila na kami ay scammer. So amin daw po pumasok yung pera dahil nakapag-withdraw kami, which is totoo po yan na naglabas ako ng 17,000. Yun po yung ikinagagalit nila. Which is ang 17,000 na yan, is yung 7,000 pumasok po sa food allowance namin para every meeting namin. And then yung 10,000 po, wala po akong balak mag-withdraw talaga. Pero ang sabi, inapiran ako nung upline ko, na sabi niya ilabas ko yung 10,000. Kung ayaw kong withdrawin, babayaran niya yung processing fee, ibalik ko sa loob. Yun po yun. Kinagagalit po nila sa akin na nakinabang ako ng pera. So ngayon, pinipinpoint nila na ako lahat ang may kasalanan. Yes po, admitted po ako doon. So, sino tong Ling L. Hangseng? Yan po yung pinapadala namin ng pera. Actually, Okay. 4 po yan na bank account. Yung pinapadalhan ninyo? Opo. Pwede ako nito, bebe. So, total ng nag-withdraw mo lahat ay magkano? Na total ng withdrawal ko, I think pumapalo siya ng 40 yung na-withdraw ko, pero ang dineposit kong pera, Diniposit mo uli sa kanila? opo, yung na-deposit kong pera is total of 27,711. Oo. And then yung pong tira sa 11,000, sa 40,000 is pumasok lahat sa food allowance namin. Kasi sa every meeting po, sa akin po nagsisend. Akala po nila siguro yung pera na iba is pumapasok talaga mismo sa mismong sa Account mo. account ko. Okay. Which is yan po is yung food allowance namin every meeting. Oo. Hindi ba kayo lumapit sa ATN natin? Sa Assistant to the National? Doon sa Philippine Consulate? Wala pa po, hindi pa po kami Sino yung nag-ano sa akin nito? Merong isang May nag-report daw po sa consulate. Yun ang sabi na bali-balita. hindi, merong sa akin, timbrinan nito, pero hindi ko lang talaga maintindihan. Ay sasamahan ko nga sana sa Philippine Consulate. Dapat, pero actually maganda naman yung ginawa ninyo. At Opo. dumiretso kayo Opo. doon sa kapulisan. Kasi pag pumunta kayo sa ATN, ganun din naman ang ipapayo sa inyo. Papunta kayo ng pulis. Kasi sila lang naman talaga ang pwedeng mamagitan para dito. Kasi ito ay crime dito sa Hong Kong nangyari. So, karapatan ng mga kapulisan dito sa Hong Kong na arestuhin ang lahat ng may kinalaman sa scam na ito. So, anong payo sa inyo ng mga pulis? Ang sabi po ng pulis sa akin, sabi ko, tinanong ko, magkakakaso po ba ako? Kasi ako yung pinaka-upline. Sabi ko ganun sa kanya. At sa anong kaso ang ikakaso nila sa'yo? Kasi po, ako po yung nasa taas nila, ako daw po ang nag-scam sa kanila na dapat ako ang magbayad ng mga nawalang pera sa kanila. So sabi ng pulis sa akin, kung meron silang ebidensya at transaksyon na nag-send sila ng pera sa'yo at nag-deposit, pwede ka nilang kasuhan. Under your name ba yung deposit? Hindi po. Kaya nga sabi ng pulis,
Bakit kailangan nilang magkaso sa'yo? Meron Yeah. po ba silang sinend sa'yo na resibo na nagpapatunay na nag-transfer siya ng pera sa'yo? Kung meron silang ebidensya, pwede ka nilang kasuhan. Nakita nyo na ba ng personal itong pinapadalhan Ang ninyo? pagkakamali po Hindi. namin, hindi po. Okay. Yun po yung mali So namin. maliwanag na talagang kayo yung mga biktima. Okay. Kumbaga ginamit niya lang po kami, ginawa niya ito Yes, po. administrate or like an agent, tapos kami din natin agent. Para sa akin, hindi nyo na ako kailangan pambulahin. Hindi nyo na ako kailangan paliwanagan pa. Nakikita ko nakikita ko kayong mga biktima. Okay. Sa totoo lang kasi marami naman tayong nakakaharap ng nakakaharap ng ganito na nabibiktima. Sa mga evidence pa lang, magbabase po tayo sa evidence. Ang mga batang ito ay kumpleto po sila ng evidence at hindi po sila hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na pupunta po sa police station at mag-report doon kung sila po ay guilty. So kaya po sila nag-report kasi gusto rin po nilang liwanagin ng lahat at maliwanagan dahil sila rin po mismo ay mga biktima ng scammer pong ito. So kayo ay nagamit ng scammer actually. So ito, gaano kayo magkakakilala, magkakaibigan mga lahat? Since po, since magkakilala. Ang tatlo magkakaibigan na lang po. Pero nung ito sila, Bago bago po din tayo Okay. kasi sila din po ginawang agent, Oo. admins. Oo. Kami po yung agent. Ngayon, ito lang yung pakikiusap ko sa inyo girls. Kasi nandito na nangyari na sa inyo. Kayo ang magiging testimony para sa mga katulad ninyong OFW na huwag magpapanipaniwalahan. Huwag kayo magpapanipaniwala sa ganitong kalakaran ng scam. O dito sa online na easy money. Kaya mo? Oo. Lagi nating tatandaan, ang pera ay pinaghihirapan. So naiintindihan ko kayo kung bakit madali kayong nainganyo dito. Ako nung mga nakalipas na taon, na-scam din ako. So naiintindihan ko kayo yung damdamin ninyo na nagpakawala kayo ng pera. So ano ba yung pinakamalaki yung problema matapos kayong ma-scam? Meron bang gustong sisingilin kayo o ano? Wala na po kami Wala na po. Na-invite Kasi ang pera po talaga. Oo. kasi nila na Apo. Hindi, tama yung pulis. Tama yung pulis. Kaya lang po- Hanggat hindi siya ang tumanggap nung hindi pangalan niya yung tumanggap o hindi niya account yung pinagpadalhan ng pera, wala siyang pananagutan. Kasi siya mismo sumuko naman siya, isinuko naman niya ang sarili niya, at saka hinamin naman niya na siya mismo nauto ng scammer na ito. So, para sa akin, wala kayong pananagutan dito, kundi siguro kailangan yung baguhin ng lahat at ito'y magsilbing leksyon na sa inyong lahat. At kayo yung magiging buhay na patutuo para sa mga kasama ninyong OFW na huwag maniwala sa mga ganitong kalakaran ng easy money. Yes, Oo. So anong payo sa inyo ng mga pulis ngayon? Gusto niyo ng kape? Kape? So ilan kayo actually na na-scam lahat? Marami kayo. Nasa 1,000 people po. Sa isang group chat po kasi, kami ay merong 1,025 members at nakaabot po kami ng 4 group chats. Pwera pa po yung sa Philippine groups. Ganong Ganun siya kalawak. kalawak. Yes po, may Indonesian SIM pa po. may Indonesian po at may mga Chinese. May Chinese pa po. Oo. Ano lang ginawa niyo doon sa apps na yan? Para po kumita kami ng pera, nakikipagpalitan lang trade coins po. Meron kasi kaming mga coins sa mga account po namin. Iti-trade lang po namin yan. Wala po siyang bawas sa kung ano yung coins na meron ka, madadagdagan pa. Parang sugal din, Tataas po siya ng tataas. Yes po. Pero kailangan mo yung kung gusto mo yung taas yung kailangan mo mag-recharge, di ba? Yun Yes, yung Kailangan sinabi. deposito na Yun pera. yung So kailangan nyo Doon kami mag-deposit na- Yes po. in your own. Yes po. Pero ito pong pag-recharge na ito ay in-explain din po namin na wala pong sapilitan. Ito po ay hindi po mandatory. So ibig kong sabihin, wala po kaming pinwersa na maglabas ng pera. Okay. Dahil ito nangyari sa sa pangalan nito sa hanay ng mga OFWs dito sa Hong Kong, ipipresenta ko kayo sa ATN. Okay? Para maprotektahan na rin kayo at syempre kailangan din malaman nito ng ating ATN. Okay? So,
ipipresenta ko kayo kay Sir Arnel Opo. para maturuan din niya kayo, mag-guide niya kayo kung ano yung makaragdagan pang gagawin. Maganda rin yung ma-educate kayo o pwede kayong magsilbing gagawin niyang maging testimony ba sa mga kasamahan ninyo. Kasi baka kayo lang yung kayo lang yung masisave dito, yung mga kasamahan ninyo nananatili pa rin silang nakabaon sa ganitong kalakaran. So kailangan malaman ng madla na kayo ay kayo yung patutuo diyan na scam pala ang apps na to. Anong uling apps na to? Melody po. Melody. 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 Anong spelling nun? M-E-L-E. I'm sure wala ba dyan? Actually po yung lahat po ng testimonya po nila rito na presinenta i-present doon sa police station po ng Wanchay ay ang may-ari po ng account ay Chinese L-I-N-G Ling L, hindi po account po nila. So naniniwala po ako ng mga batang ito po ay biktima po ng scammer. Sa kaya po mag-iingat-ingat po tayo. At sila naman po ay very faithful naman, very humble naman po na sumuko po sa kapulisan at sila po ay nag-report mismo kasi sila mismo po ay naging biktima rin po sila. So ano ba yung isang inirereklamo po ninyo na nagpahirap sa inyo? Ako po, sa akin po actually. Oo, okay. Yung pagpo-post po ng aking video during the meeting po, ito po kasi, ito yung mga time na kami po ay nagmi-meeting to encourage the other members na sumali. Ito po ay yung panahon na hindi pa namin alam na ito ay scam. So, syempre po, bilang makahikayat ng mga membro para sumali, proud na proud po ako dito. Aminado po talaga ako, nagginalingan po talaga sa Kasi wala akong alam eh. Wala po akong alam. Sino po ba ako para ipahamak ang kapwa ko Pilipina? Yeah, of course, of Na course. ang sarili kong pamilya ay inbit ko pa. May May sarili din po silang account. Which is, family ko po yan. Anak family ko po. mo ito. Yes po. Okay. Pamilya Opo. niya to, Family ko po inimbitahan yan. pa niya. Kasi Opo. akala niya totoo yung pinasukan niya. Yes po. Nag-recharge ko din po lahat to. Naglabas ako ng sarili kong pera. Binigyan ko po sila ng tip po 500 HKD. Ano po, family ko po yan. Ngayon, dito po naman sa pagpo-post, pwede po magbanggit ang pangalan? Pwede. Brian. Sir Brian Kalagi po. Tama po kayo, ako po ito, hindi ko po itinatanggi sa inyong lahat na ako po ang admin gems na ito sa post ni Sir Brian, no? Dito po, alam ko po na sobrang nakita nyo kung paano ang convincing power ko doon, kung mag-invite ng mga kapwa ko po Pilipino dahil hindi ko po talaga alam na ito ay isang scam. Kasi kung ito po ay isang scam, mga kababayan ko, hindi ko po kayo hihikayitin na maglabas ng pera dito. Dahil kahit ako naglabas ako ng sarili kong pera, in-advise ko pa yung sahod ko, may i-recharge lang sa apps na to. Kaya kung maaari po sana, wag niyo po kami sisihin din sa nangyari dahil even kami po nabaon din sa utang. Nabiktima din. Opo, dahil sa apps na to. And for Sir Brian Kalagi naman po, maraming salamat po sa pagpo-post nito. Sobrang thankful po ako dahil napasikat niyo po ako. Thank you po. Yun lang po. Ito, case ng pinsan ko. Pinost niya kasi yung ATM kasi nalantad yung pangalan. Ako din po. Sige. Hindi lang po si James yung pinost ni Brian Kalagi. Brian Kalagi, I'm from Tugigaraw also. Kababayan kita. To, pinost mo mukha ko. Diba, kababayan, taga Peña Blanca ka? Akala ko ba, ikaw yung influencer na tutulungan mo yung mga taong na nasaktan ba? Hindi Bagkus, anong ginawa mo sa amin? Nilait-lait mo kami. Hindi mo kami kinausap. Nakafocus ko lang dun sa kabilang side na akala mo biktima. Biktima din kami. Hindi namin alam. Bobo kami. Scammer kami. Hindi nga namin alam kung ano yung nangyayari sa amin. Pero sana naman, hindi mo muna pinost yung pagmumukha namin. Hindi Wala mo ba pa namang inisip katibayan. yung pamilya namin kung anong pwedeng mangyari sa gaya ng isang kasamahan naming agent.
Yung nanay niya may sakit. Kasama din kayo? Yes po. Okay. The same story. Yes po. Nakasama din kayo sa night po? Kasi lahat ng admin target niya. Ay, oo nga pala. Yan po kasi lahat ng admin. I-ano na muna kay Ed na lahat. Padala kay Ed. Oo, tapos bayaran mo na. Samahan mo maya sa siya. Magkano ko sa niyo? Kung 12,000, di ba? 12,000 din. Oo. Ay, ito. So kung ano ang value ganun Yes. din ibigay sa kanya? Tapos sabi mo pa, Sir Brian, gagalangin kita ha. Supposed to be, hindi kita tatawagin sir kasi kailangan ka ba bang tawagin sir? Kasi di ba ang tinatawag na sir ginagalang, which is dapat siya yung mamumuno ba? Kasi hindi alam mo yung ginawa mo, piniwersinisyon mo yung buhay ko, hindi mo pa alam yung ginawa ko, pwede ako matanggal sa trabaho ko. May anak ako. Okay. Neng, kasama rin kayo dito? Kasama rin? Kasama din kami sa na-scam po. Kasama rin kayo sa na-scam. Magkano naman yung kasama rin kayo sa police kanina? Opo, opo. Ay, okay. Ayan, Sige, sige. Hindi, tapos sasabihin mo sa amin na lalapit kami sa'yo para makipagtulungan, para maayos yung pangalan namin. Sa tingin mo maaayos yun kung nilait-lait mo kami? Hindi ano kasi hindi maganda yung ginawa niya. Ngayon magugulat ka bakit kami lumapit kay Madam Iron Rock. Kasi siya lang yung alam naming taong makakatulong siguro. Kayong mga vlogger, influencer, hindi namin alam kung nakakatulong kayo o hindi. Okay, ganito no. For the better no, kasi ayoko naman na madagdagan yung pagmamaktol ng mga batang ito. Ako mismo, dito na lang tayo pupunta po, magko-concentrate po tayo dito sa kaso po na ihinain po nila sa police station. Believe me po, dahil ilang beses na po ako, 1993 pa po ako nang mag-volunteer po ako sa korte. Actually, kagagaling ko sa kulungan kanina. Okay. So, ilang taon na ako nagbo-volunteer po sa court. Kung ang tao po ay hindi malinis ang konsensya, hindi po magpapakita po sa pulis at siya po ay magsasubmit po sa authority, isasubmit po niya yung kanya pong pangalan. So ito pong mga evidence na idala po ng mga batang ito sa akin, nagpapatunay lamang po na sila rin po ay biktima. Dahil ang akala po nila, yung apps pong ito ay may katotohanan. So siguro po mag-ingat-ingat din po tayo sa yung pong ating subject sa ating pong kapwa kasi mahirap rin naman na masira po sila sa madla po. Para sa akin po siguro po kung ano man po yung doon sa mga tao po na lumalait sa mga batang ito, pakinggan din po natin yung kanila pong side. Wag lang po yung side po ng iba, yung pakikinggan natin. Kasi actually, ito po ay evidence. Ito po, marami po itong ebidensya po. Lahat po ito ay mismo po kopya mula po doon sa Hong Kong Police Force. So, ito po, alam ko po na ito ay may ito po may mga report number po. Kaya alam ko po na ito po naniniwala po ako na ito genuine at hindi po ito nagbibiro ang report na ito. So, ano po yung sa iyo naman ba? Sa akin po, magsusorry po muna ako sa lahat. Mhm. Doon po sa lahat ng members ko, magsusorry po muna ako. Yes po, ako po yung pinakampinuno nyo. May nasabi po ako na hindi maganda sa inyo, na ikinagagalit nyo sa akin. Nagsusorry po ako dun sa lahat ng ginawa ko sa mga post ko, pero sana po naintindihan ninyo yung side ko. Kasi that time is bulag na bulag po ako dyan. Naniwala ako sa lahat ng sinabi ni Yaya, sa mga pangako niya. Pero that time po na nangyayari na yung event, tahimik po ako that time, nagmo-monitor po kami niyan. Lahat kami ng mga admins, nagtutulungan po kami para gumawa ng paraan para mailabas lahat ng pera natin. Hindi lang po sa amin. Nakiusap kami, nagmakaawa kami kay Yaya, ilabas niya lahat ng pera ng tao. Alam niyo po na nagkakagulo na kayo sa GC, pero kami,
nagmamakaawa kami dun sa agent group para lang mailabas yung pera. Kaya po sana wag naman po na isisi lahat sa akin kasi aminado po ako na ako ang lahat ng pinagmulan nito. Pero na-scam din po ako, uto-uto ako, nagpa-uto ako kay Yaya. Which is, yung post ko po dun sa Sinong Facebook Yaya yan? ko, sa Facebook ko, Yung nagkamali scammer. po ako lahat. Accept ko po lahat yun na maling-mali yung ginawa ko kasi nung time na yun, bulag na bulag pa ako sa mga pangako ni Yaya. Ako po ay humihingi ng tawad sa inyo na sana po patawarin niyo ako sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Huwag niyo po sanang isisi lahat sa akin. Sorry din po sa words na sinabi ko sa Facebook. Ngayon po, pinagsisisihan ko po lahat yun. Okay. Magsisay ka na kasi masyado ng mahaba. Baka hindi ko may ano.